Iba-iba ang amounts kasi iba-iba ang kalakihan ng mga bayan. Pero ang masasabi ko, yung mga mas maliit na makukuhang amount, kung mai-implement nyo kaagad, dadagdagan naman hanggang maging pare-pareho kayo lahat. So ito, iba kasi may mga populasyon, 30,000 or below, meron man ng napakaliking bayan ng libmanan, kaya iba-iba ang mga amounts. Pero basta matapos ninyo, ay dadagdagan muli. Para sa irigasyon naman, pag-iibayuhin ang Libmanan Kabusaw Irrigation Project. Kwento sa akin ng iba mga pari dito, na itong irrigation na ito, yung ilan sa irrigation dams niya, canals yan, panahon pa na aking tatay, ni Presidente Diosdado Macapagal. Pero ang problema doon sa mga natayo nung araw, ever since then, sa buong Pilipinas ito, wala talagang administrasyon na nag-rehabilitate. Kaya, isa sa ating priority, sa ating administrasyon, ay mag-rehabilitate ng mga lumang irrigation projects. Pero dito, sa Libmanan, Kabusaw, narinig ko naman sa mga magsasaka na namamahalan sila dahil pump irrigation. Kaya mas mabuti na gawin nating dam and gravity. At hindi pa pag-dam gravity na, no? Pag-dam gravity na, di ba? Okay. So, yung kasalukuyan, naglilingkod sa 1,500 hectares. Gagastos tayo ng 700 million pesos para sa dam, para magkaroon ng 4,000 ektaryang madidiligan ng Libmanang Kabusaw. Sayang si RT Yap wala dito kasi may flu. Kasi gusto niya personally ipakita sana sa inyo yung kanyang advertisement sa Philippine Star. Dahil last Saturday, ginawa na yung unang publication para sa bidding ng Libmanan Kabusaw Irrigation Dam and Irrigation Project na siya ang pinakamalaking component ng Bicol River Basin Project. Para naman sa flood control, kailangan ang 600 million pesos para sa 24 na kilometrong embankment sa gilid ng ilog sa Libmanan, Kabusaw, pati na rin ang floodgates. Mula noong 2005, baka hindi nyo nahahalata, konti-konti naglalabas tayo, nagtatayo ng revetment. At 170 million na ang nagastos. Pero gusto nating pabilisin. Kaya kinausap ko si Secretary Evdane na mag-release na ngayon ng 200 million pesos pa para mapabilis ang embankment ng Bicol River Basin. Pero hindi lang yung Bicol River Basin ang isang importanteng pinanggagalingan ng tulong mula sa national government. Yung Bicol Care, kung naalala ninyo, yung Bicol Calamity Assistance and Rehabilitation. At doon sa Bicol Care Project na yon, napag-alaman ko na kompleto na ang Center for Health Development sa San Fernando at maraming tulong, pati hanggang sa Sorsogon. Doon sa Bicol Sanitarium sa Kabusaw, malapit nang matapos, pero nagkulang pala ang pondo dahil may dinivert sa Albay. Hindi dinivert sa Sorsogon, sa Albay dinivert, hindi bale. Para tulungan punin yung na-divert, meron din akong checking 1 million pesos para sa communication system ng Bicol Sanitarium sa Kabusaw. Eh, hindi pa pala tapos lahat noon. Meron pang additional request na kung pwede raw magtayo ng Libmanan-Kanaman Bridge. At tinignan ng DPWH kung magkano ang gastos noon, 800 million pesos raw. Pero tinawagan ko si June Evdane, baka naman meron tayo mga bridge projects funds na pwede pang magamit natin para makamenos ng gastos. Dahil parang dalawang bridge ito may island in between.
So titignan daw niya yan, but whatever it is, whether it's the whole 800 million or something less than that, sabi ni Secretary Abdani ay gagawin raw niya. Kaya ito, sa ganitong bagay, embes na 40 minutes ang travel from Pili Airport to Libmanan, to Naga, embes na 40 minutes, magiging 15 minutes na lamang ang travel. Kaya ito ang ating mga balak gawin para sa mga bayan dito sa 1st District ng Camarines Sur. Ang hinihingi ko sa inyo, ipagpatuloy natin ang pagkakaisa, magtulungan tayo, pamalang nasyonal, pamalang lokal, lahat ng mamamayan ng iba't ibang bayan tungo sa pagpapabilis ng kaunlaran, hindi lamang ng railroad towns ng Camarines Sur, kundi na rin buong Kabikulan at buong Pilipinas. Diyos mabalos sa Indogabos.